Alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng PNAF. Naroon na ating kasama ang si Sam Ramirez via phone patch. Sam? Yes, magandang gabi sa iyo, Ralph. Kanina nga ang bandang 2:36 ng hapon ay formal na nag-umpisa o nag-resume ang oral arguments dito sa Korte Suprema. At alam mo, Ralph, medyo naging mainit at naging mahaba yung balitaktakan nitong si Senior Associate Justice Antonio Carpio at ni Solicitor General Francis Hardilisa hinggil din sa isang argument na present ng mga petitioners. Sabihin ko na, by having an active role in the implementation of the budget, meaning the alignment ng budget after ng maipasa yung budget at pag-identify ng project, the legislators are having this power na dapat ay exclusive lang sa executive branch. At therefore, sinasabi ni Senior and Associate Justice Carpio na ito ay unconstitutional. Samantala, dun sa presentation naman ni Solicitor General Hardilisa, hiniling niya yung Korte Suprema na hayaan na lamang na ang mga ibang political branches na lang ng pamahalaan ang magresolba ng issue na ito. Dahil sa katunayan ay na-anunsyo na rin ni Pangulong Aquino na i-abolish na ang PDAF at meron na rin mga charges na na-file doon sa mga di umano ay nakinabang doon sa pera ng bayan. Pero medyo nagalit si Senior Associate Justice Carpio dito sa sinabi ni Hardilisa at sinasabi niya na parang hinihiling ni Hardilisa na huwag i-exercise ng Korte Suprema yung kanilang function. At sinabi din ni Chief Justice Sereno dito sa request ni Hardilisa the court should now correct kung ano man yung mali. Kasi for 20 years this has been going on. Noong sa pagpasa noong 1993 na budget, meron ng ganitong klaseng provision na nakalagay doon na maaari niyang magkaroon ng executive power ang mga legislators. So sabi nga ni Chief Justice Sereno na dapat na itong makorek at dapat aksyonan na ito ng Korte Suprema. Sa ngayon naman, si Associate Justice Leonen yung nagsasagawa ng interpellation at ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol dun sa Malampaya Fund. At yan ang mga kasalukuyan nangyayari dito sa may Korte Suprema at inaasahang magpapatuloy itong oral argument next Thursday, October 17 yan. Ral? Okay, maraming salamat, Sam Ramirez.